Pero syempre, bago po tayo dumako sa ating topic ngayong araw po ng Friday, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay ang talinhaga ni Jesus patungkol po sa mga magsasaka. May isang may-ari ng lupa na nagtanim ng ubasan. Binakuran niya ang palibot nito, humukay siya roon ng isang pisaang ubas at nagtayo ng isang mataas na watchtower. Pagkatapos po ay pinaupahan niya iyon sa mga magsasaka at pumunta sa malayong lupain. Nang dumating na po ang panahon ng pag-aani, inatasan niya ang kanyang mga katiwala na magtungo sa mga magsasaka upang kunin ang kanyang parte o yung kanyang share sa mga inani ng mga magsasaka. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang kanyang mga katiwala. Hinagupit ang mga ito at ang iba ay pinatay. Muling nagpadala ng mas maraming katiwala ang may-ari ng lupa sa mga magsasaka upang kunin ang kanyang parte o yung bahagi doon sa inaning ubas. Ngunit inulit muli ng mga magsasaka ang ginawa nila sa mga naunang katiwala ng landowner. Hinagupit at pinatay nila ito. Sa huli, nagdesisyon ng landowner na ipadala ang kanyang anak na lalaki sa pag-asang igagalang ito ng mga magsasaka. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak ng landowner, ay naisip nilang ito yung malamang, yung magiging tagapagmana ng lupa. Kaya ang ginawa po nila ay pinatay rin nila ito at itinapon sa labas ng ubasan. Dahil po sa ginawa ng mga magsasaka, sinabi po ng landowner na walang awa niyang pupuksain ang mga magsasaka at ang ubasan ay pagkakatiwala niya sa pangangalaga ng ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang parte sa anihan sa tamang panahon. So ano po ang aral na mapupulot po natin sa talinghagang ito ni Jesus? Ang Panginoon po ay nananawagan po sa atin na magdanim ng mabuti upang ang aanihin din po natin ay magagamit po natin sa pagpasok sa kaharian ng panahon ng Panginoon. So kung ano po yung tinanim natin, kung kabutihan man po ito, malamang yun din po yung ating aanihin pagdating ng panahon. At kung mabibigo tayong gawin ito at puro kasamaan lang yung magagawa po natin dito sa lupa, ay aalisin po sa atin ang pagkakataon na makasama siya sa paraiso. Ay po, example po natin yung nangyari sa mga magsasaka na inalisan ng karapatan sa ubasan dahil sa hindi rin po nila pagsunod sa kagustuhan po ng may-ari ng lupa o yung landowner. Dito po sa lupa, ang dami-dami po nating responsibilidad. Minsan na-overwhelm na po tayo sa dami ng mga responsibility, mga pagsubok na kinakaharap po natin sa ating pamilya, sa trabaho. Pero hindi po dapat natin kalimutan yung responsibilidad po natin sa Panginoon. Ito po ay ang paglingkuran siya at mamuhay ng naayon sa kanyang kagustuhan. Ito pong talinhaga na ito ay nagsisilbing paalala po sa atin ng pagsasabuhay sa ating pananampalataya sa Panginoon. O baka po kasi puro alam mo yun yung salita lang na hindi may faith ako kay Lord pero hindi po nagmamanifest sa ating mga gawa. Kulang po tayo sa gawa. Sabi nga po sa 1 John chapter 13 verse 17 to 18, if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech but with actions in truth. Ayan. Wag lang daw po tayong magmahal gamit ang ating mga salita, kundi lagyan din daw po natin ng gawa. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Biyernes.